Sinalakay kahapon ang pinagsanib na puwersa ng AFP, PNP CIDG, Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa bisa ng search warrant na inisyu ng Regional Trial Court Branch 81 ng Malolos, Bulacan, ang Central Park sa Barangay Parang, Bagak, Bataan dahil sa kasong human trafficking. Well, initially, ang in-applyan natin ng warrant ay tatlo actually. First one is human trafficking. That's 9208. Then we have the anti-cybercrime law violations. And of course, yung immigration laws violation. So, nung ating in-implement ngayon, ang tatlong warrants natin na yan, regarding that matter, ay may mga other violations na tayo nakita. Ayon sa PAOK, nasa 1,500 ang kabuuang bilang ng mga manggagawa sa ilegal na pogo. 95% dito ay pawang mga Pinoy. Nasa 31 dayuhan lamang ang idineklara ng kumpanya na mayroong alien employment permit. Subalit nasa mahigit 50 na ang nakitang mga dayuhang manggagawa sa gusali. Nakumpiska rin sa mga gusali ang daan-daang mga computers, cellphone at SIM cards na ginagamit sa scamming at illegal na online betting. Maraming Winbox app ang nakita sa mga computer na isang online gambling application na ipinagbabawal sa maraming bansa dahil isa itong cryptocurrency scamming. Plainview, we have seen cryptocurrency and online investment scams and offshore gaming operations. Likewise, we have seen the notorious Winbox platform. Winbox is a notorious online betting platform that is banned in many countries. We have seen it plain view here at Central One. Bukod dito, maaaring sangkot din sa posibleng money laundering ang kumpanya. Ang compound ay pag-aari ng Central One PH, isang BPO outsourcing company. Subalit ang lessee nito ay ang Kamayan Land Development. Nag-inspeksyon na rin dito ang lokal na pamahalaan ng Bataan pero wala silang nakitang gaming hub sa lugar. Ayon sa PAOK, nasa mahigit 1 buwan din nilang minamanmanan ang nasabing Pogo Hub dahil sa sumbong ng ilang dayuhan at Pilipinong manggagawa na sa pilitan umanong pinagtatrabaho, bukod pa sa nangyayaring scamming activity. This is a result of a month-long surveillance and research operation. Marami na tayong mga information at hand na nagbigay sa amin ng desisyon na mag-apply na ng search warrant. So dahil nakita natin nga may mga initial violations na ngayon pa lang sa ating mga initial na pagtingin, so nakikita natin na we will have a very airtight case against do sa mga suspects natin. Ngayong araw dinala na sa detention facility ng PAOK sa Pasay City ang mga dayuhang manggagawa. 4 na Malaysian, 1 Thailander at 10 Chinese ang target ng search warrant. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.